Handa ka na ba maging katiwala sa mas malaking halaga? Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Asia Jimenez ng CGM Balete. Meron po ako ikukwento sa inyo na galing sa Biblia na isang parabola. At ito po ay may tatlong alipin na binigyan ng kanilang Panginoon ng mga salapi. Ang una ay binigyan ng 5,000 salaping ginto, ang pangalawa naman ay 2,000 salaping ginto, at ang isa naman ay 1,000 salaping ginto. At dumating ang mahabang panahon, dumating ang kanilang Panginoon at lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto na dala-dala ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Ganun naman din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay tumubo rin ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang isang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay itinanim lamang sa lupa. At ganito ang kanya sinabi, "Natakot po ako kaya ibinaon ko sa lupa inyong salaping ginto. Heto na po ang salaping iniwan ninyo sa akin." Sumagot ang kanyang Panginoon, "Masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga na hindi ko tanim at inaani ko ang hindi ko hinasi. Bakit hindi mo man lang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa." Salamat sa pagbabasa ng salita ng Diyos. So, ang pag-aaralin po natin ngayong araw nito ay relating the parable to being a good steward. Number 1, responsibility over resources. Being a good steward means recognizing that everything we have is a gift from God, whether it's wealth, time, skills, or relationships. Ang talento ay isa sa mga regalo na binigay sa atin ng Panginoon or ni Lord. Siyempre, lahat naman tayo ay mayroong mga talento. Yung iba naman ay hindi pa na-discover kasi bata pa sila. Siyempre, meron diyang maalam kumanta, mag-acting, sumayaw, mag-talk, or kahit sa mga sportsman niya. Sabi nga sa aklat ng 1 Pedro 4 verse 10, "Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahan tinanggap ninyo sa ikapapakinabang ng lahat." Lahat ng regalo o talento na meron tayo, lahat ito ay galing kay Lord, na dapat ginagamit natin sa gawain ng Panginoon o nagagamit upang para mapaluguran natin ng Panginoon. Hindi basta talento lang na pinagkatiwala sa atin. Just like the servants, we are expected to take care what we has entrusted to us. It's not about the amount we have, but what we do with it. Matuto tayo maging responsable sa talento na binigay sa atin sa paraan na malulugod at mapapaluguran natin ng Panginoon Diyos. Hindi ang mga tao nakakita sa atin o kahit ang sarili mo. Pangalawa, faithfulness and trust. Pasok po dito yung about sa pera, which is yung pwede yung pagtatayad sa atin offering. Kasi this year, 2025, naging responsible ako sa tithes ko. Even though na hindi ganun kalaki yung weekly allowance na natatanggap ko. Pero kahit nabawasan ko yung weekly allowance na meron ako, as long as para kay Lord, gagawin ko at hindi naman siya para sa iba. Tapos andun yung faith ko na hindi ako pagkukulangin ni Lord sa allowance na meron ako, sa allowance na binigay sa akin. Kahit na 10% ng bank is binibigay ko para kay Lord. As long as andun yung faith ko na si Lord yung bahala sa akin, si Lord yung magpo-provide sa akin sa pamasahe ko, hindi ko gagalawin yung tinabi ko para lang magsakto yung hawak na pera ko. Kasi si Lord yung gagawa ng paraan para doon. Si Lord yung magbibigay sa akin. Minsan nga hindi siya sumasakto siya. Hindi lang sakto, sumosobra pa. Hindi lang siya minsan. Madalas siyang nangyayari. And this teaches us faithfulness in small things matters. Pero tandaan nyo, being a good steward is not about achieving grand results, but about being faithful with whatever we have, no matter how little it seems. God trusts us with what we are capable of handling. If we prove ourselves faithful, He can entrust us with greater responsibility. Sabi nga sa Lucas 16 verse 10,
Ang mapapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya din sa malaking bagay. Number 3. Ang talinghagang ito ay ini-encourage tayo to think beyond personal gain. Masisipin po natin kung paano natin mas mapapaluguran ang Panginoon gamit yung ipinagkatiwalaan sa atin, hindi yung pangsarili natin. Maging isang halimbawa tayo sa mga non-believers upang makapanghikayat din tayo sa simpleng paraan lang. If a faithful steward understand that resources we can have can be used to benefit others, contribute to God's kingdom, and bring about good in the world. Be responsible, be wise, be accountable, be faithful. Do not let your fear and be good steward of that. In conclusion, the parable of talents teaches us that being a good steward is about being responsible, wise, and faithful with what we have. God expects us to use the talents, resources, and opportunities He has given to us to create value, grow, serve others. Being a good steward means being proactive, not letting your fear or complacency hinder our progress, and always looking for ways to multiply what we've entrusted to us with in a way that honors God and serve the greater good. Tayo po ay manalangin. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming nagawa, naisip, na salita. Maraming salamat po sa mga salita na aming narinig. Maraming salamat din po sa buhay at paggabay sa amin sa araw nito. Nawa po lahat ng aming narinig ay manatili sa aming puso at isipan. Gamitin namin ang mga regalo at talentong pinagkaloob sa amin upang ikay mapapurihan at mapaglingkuran. At hindi ang nakakakita at ang malulugod, kundi kayo. Maraming salamat po sa biyayang ito na ibinigay niyo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Handa ka na ba maging katiwala sa mas malaking halaga? Maging mabuting katiwala sa kung anong meron ka. Ako po pala si Asiel Jimenez ng CGM Balete na nagsasabing, ang oras ay gamitin para ang Diyos ay luwalhatiin. Muli, magandang araw po sa ating lahat.